Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. So kahapon nga ay naging parte ng podcast si Draymond Green, si Isaiah Thomas kung saan madami silang napag-usapan. Tulad na lamang ng greatest point guards of all time, ang away nila ni Michael Jordan at iba pa. Binanggit din nga dito ni Isaiah Thomas na sa palagay niya nga daw ay niligtas ni KD ang legasiya nila Draymond Green at ng buong Warriors. Si KD nga daw ang dahilan kung bakit makakapag Hall of Fame sila. Dahil kung hindi nga daw dumating si KD sa Warriors, maalala lamang sila bilang ang 73-9 team na nag-choke sa finals. At sang-ayon nga dito si Draymond dahil sa palagay niya nga daw ay hindi sila magkakampiyon ulit nung mga oras na yon dahil na-figure out na nga daw sila ng mga team at hindi pa marunong si Curry na mag-take over. Kapag hindi nga daw gumana ang kanilang opensa, kailangan nila ng isang player na kayang mag-ISO anytime. At si KD nga daw yon. Kaya din nga daw ito gawin ni Steph ngayon, ngunit noong mga taon na 2017, 2018 at 2019 ay hindi pa nga daw ganito mag-isip si Curry na kaya niyang gumawa ng puntos anytime na gusto niya. Well, to be fair nga ay both sides naman ang nakinabang. Nakita nga natin kung gaano kalakas ng Houston Rockets si James Harden noon na muntik patalunin ang Warriors with KD. Without KD, posibleng ang natalo sila talaga dito. Even the Spurs with Kawhi Leonard. So who knows ka? Ang tanging kulang lang nga talaga kay KD ay ang magkampiyon kung saan masasabi natin na siya ang leader ng team. Kayo ba mga kaibigan, ano ba ang pahayag nyo sa opinion ni Isaiah Thomas na siya ang in-acknowledge din ni Draymond Green? Habang si Grant Williams naman ay trinade nga ng Dallas Mavericks patungo sa Charlotte Hornets for reasons na hindi related sa kanyang nilalaro sa loob ng court. Una nga daw ay hindi ito in shape. Pangalawa ay masyado umano itong maboses. Pangatlo at very controversial, inalis nga daw nito ang sapatos si Luka Doncic sa kanyang shoe collection at pinalitan nito ng sapatos ng kanyang former teammate sa Celtics Jason Tatum na siya ding rival ni Luka Doncic sa usapan ng MVP at future face ng liga. Well, mukhang may pang-apat pa nga na rason mga kaibigan. Ayon sa former Mavs player and now Vice President of Basketball Operations ng team na ito, Michael Finley, isang araw nga daw sa practice ng Mavs ay pinipikon ni Grant Williams si Luka Doncic. Pakiramdam nga daw ni Grant Williams ay pumasok si Luka na hindi handa sa ensayo. Sa scrimmage nga daw ng team nila ay panay trash talk si Grant Williams kay Luka at sumagot lang nga daw si Luka na okay. At matapos ito ay gumawa si Doncic ng kanyang sariling 26-6 run. Hindi nga daw niya ina-exaggerate ito at pwede nilang tanungin ang kahit na sinong nandun. Lahat nga daw pinakita ni Doncic, 3-pointers, post-up, floaters, lahat nga daw sa sideline including ang coaches ay sinasabi na don't poke the bear. Lahat din umano ng mga guests sa building ay bilib na bilib dito. Hindi nga daw nagbintis si Luka at ginawa niya lamang ang 26-6 runs sa loob ng 5 o 6 na minuto. At ngayon nga ay nang lumabas na ang kwento na ito ay mukhang isa pa nga ito sa mga dahilan kung bakit na-trade si Grant Williams. Posibleng pagod lang nga si Doncic sa pagbubuhat ng team kaya naman medyo pa easy lang ito sa practice. At mukhang maling araw nga napili ni Grant Williams para man trash talk. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?